Hello mga ka-legit Dabarkads, isa na naman panibagong updates po natin patungkol dito sa usapin ng It's Showtime suspension, ano? At according po sa ilang news, mapapanood pa rin sila kahit suspended. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago nga tayo magsimula sa ating mga updates this afternoon or this morning, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers na lagi pong nag-aabang at nakaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po for always keep watching and trusting this channel. And now, let's talk about our topic for today's video. Dahil kahapon nga, sumabog ang social media at ang lahat ng mga YouTube channel kung saan ibinalita nga ang isa sa pinakamalaking balita na dumating kahapon na ang MTRCB ay nag-announce na at ipinakita na yung summon na nagbigay na ng hatol patungkol dito sa It's Showtime na sila po ay suspended for 12 days. Naglabas na ng suspension order ang Movie and Television Review and Classification Board MTRCB laban sa It's Showtime kahapon Lunes, September 4, 2023. 12 araw ang ipinataw na suspension ng MTRCB sa daily noontime show ng ABS-CBN. Bahagi ng ipinadalang pahayag ng MTRCB sa media, the Movie and Television Review and Classification Board MTRCB issued today, September 4, 2023, its decision to suspend the live noontime program It's Showtime for 12 airing days. Viewers have lodged multiple complaints before the MTRCB. Napakarami po, ang dami pong natanggap ng mga complaints po, no, mula sa mga netizens, sa mga It's Showtimers, yung mga followers po nila, na talagang sobra po yung pagkagalit nila kay Chairman Lala Soto, pero hindi nila alam yung deeper na parang may pabor pa po na ginawa itong si MTRCB Chair Lala Soto para po sa It's Showtime. The Movie and Television Review and Classification Board MTRCB meron na po silang decision to suspend the live noontime program It's Showtime for 12 airing days. Viewers, yung mga nagko-complain po patungkol po dito sa bagay na ito, the said case was referred to MTRCB Hearing and Adjudication Committee, which heard the case and required the respondent to submit their position paper following a procedural process. Ayon po sa pahayag ng MTRCB, in accordance with Presidential Decree Number 1986 MTRCB Charter, the respondents may file on motion for reconsideration within 15 days after the receipt of the decision. Ibig sabihin lang po niyan, yung 12 days po na suspension ay hindi pa po pinal yan. Pwede pa rin po mag-appeal ang It's Showtime. Should the board decision be adverse to the respondents, they may appeal to the Office of the President within 15 days from the receipt of the decision of ito pong motion or ito pong respondent na to. Alam niyo po ba na ang ginawa po dito ni Miss Lala, according po sa ilan sa mga nabasa po natin at nabalitaan natin, na ang binibigay talagang sanction dito po sa ganitong case is 1 month. 1 month po ang kanila pong suspension. But because Miss Lala Soto, ayaw niya naman po na parang maapektuhan yung trabaho, no? Katulad po ng sinabi niya sa kanyang interview na ayaw niya na mawawalan, magsususpend sila. Yes, they need to follow the rules, diba? Ito pong mga batas. Pero ayaw niya naman po na may mawawala ng trabaho. So, dahil dito, imbis na 1 month po yung suspension na ibinigay, mas pinababa po ng 12 days suspension. This is not the first time that preventive suspension orders was imposed on It's Showtime. In 2010, MTRCB imposed a 20-day
preventive suspension on ABS-CBN daily variety program then called Showtime. In 2023 alone, the MTRCB received multiple complaints which the board has given due course. Most recently, the board issued 2 additional warning to the noontime show concerning the following cases. Una, ito po yun, case number 1, inappropriate utterance of the word G-spot by host Jong Hilario and Vice Ganda during the 24 of January 2023 episode of It's Showtime in violation of Section 2, Chapter 4 of the Implementing Rules and Regulation, Presidential Decree Number 1986. The board found the respondent ABS-CBN Corporate Broadcasting Network, SOWI, and remiss the performance of respective function. Ibig sabihin po, prior to that suspension na na-receive po nila, marami na rin po silang mga nagawang mga violation na pinalagpas po ng MTRCB. But because of this, is talagang ito na, katulad po nitong sinabi po ni Miss Kim Chiu, 'di ba, na pek short in public. Ito po yung ang dinadahilan po dito dahil po yun talaga yung terminology sa ginagamit sa Visayas word. Kasi alam naman natin na Bisaya po itong si Miss Kim Chiu. Kaso nga lang, inappropriate nga naman sa Philippine, parang sa Free TV, 'di ba? Sa television, national TV po niya kasi binanggit. Kaya yun po yung ilan sa mga violation nila. Katulad din po nung malfunction po ng damit nitong si Miss Regine, kung saan nakitaan po siya ng kanyang alam nyo na, dito po banda sa breast niya. Isa rin po yan sa mga violation na tinitignan po, no? Pero according po sa ilan sa mga nabasa po nating laws, dahil po ang MTRCB ay hindi saklaw ang YouTube or any social media platform, It's Showtime, kahit po sila po ay temporarily suspended, mapapanood pa rin po sila sa mga social media. So, mapapanood pa rin sila sa YouTube at Facebook dahil hindi po saklaw ng MTRCB ito pong nasabing platform na ito. Kaya pala hindi masyadong mabigat kasi meron silang pwedeng takbuhan meron silang pwedeng na tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila. Kaso nga lang, ano nga ba ang disadvantages at advantages? Mas malaki kasi ang kinikita ng programa kapag po pinapanood or umi-air po yan sa telebisyon dahil po sa mga advertisers and advertisement po na napapanood po sa particular program. Ang good news lang is mapapanood pa rin sila pero very limited lang yung kanilang pwedeng kitain for 12 days or kung mag-appeal man sila ng 5 days. Kasi sa 12 days, almost a billions po yung mawawala sa kanila dahil po yung mga binayad na mga advertisers ay mababawasan dahil hindi naman po mapapanood yung kanilang mga ads, no? So, ganun pa rin, mapapanood pa rin po sila sa YouTube at sa Facebook. Yun po yung ilan sa mga paliwanag dyan. Kaya naman, kayo po, ano pong masasabi ninyo patungkol sa balitang ito? Comment down below. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. God bless everyone.